Hello everyone! Maraming salamat sa muling pagbisita. So ito ang ating ulam sa ngayon. Matipid na ulam yan. Pero maraming kanin ang uubusin yan. Tara, samahan nyo ako. Simulan na natin ang pagluluto. Okay. So, ayan na. Maglagay tayo ng konting mantika. At uunahin nating lutuin tong sitaw. Okay, hindi. Padadaanin ko lang siya sa mantika ng bahagya para naman maganda yung kulay at hindi siya yung para masarap siyang kainin. Hindi siya yung malambot na malambot. Okay, saka parang hindi siya yung durog. At maganda pa rin ang kulay, parang fresh na fresh. O, diba? So, ganyan lang, saglit lang. So, hanguin na natin muli. Then, dito sa pinagprituhan, pag sasabayin ko na yung luya, bawang, at sibuyas. Okay. So, igisa ko siya ng sabay-sabay na. Okay, saka ko ilalagay itong hipon. So, itong hipon, hintayin ko lang siya na pumula. Para okay na okay. Yung ating pagkakaluto sa hipon. So, kumbaga, dinaan pa rin sa mantika. So, nalagyan ko siya ng paminta at kaunting magic sarap. Okay. Bigay naman. Okay, guys. Ito yung ating hipon. Ayan, unti-unti na siyang nagiging... Bakit nga ba sinabi ko pula? Orange naman to. Ayan. Okay. So, okay na to guys. Ang gagawin natin sa hipon, hahanguin ko siya. Hahanguin ko siya uli. Kasi hindi masarap ang hipon pag nasobrahan ng luto. Mga pag tatanggal mo ng balat yan, nakadikit na siya sa laman. Hindi mo na may enjoy yung kain. Okay. So, iniwan ko lang iniwan ko lang yung luya, sibuyas, yan ko na tinanggal para yan, sa ako nilagay yung kakanggata. So halagang 25 pesos na kakanggata. Siguro half cup yan guys. O kung napapansin nyo yung gata, malapot na, no? Ayoko ng ganyan. Nakakaumay ang gata pagka ganyan. So, mas okay lang yan pag gagawa ka ng latik. Kailangan purong gata. So kaya maglalagay ako ng kaunting tubig. Kasi pag purong gata, matamis na nakakaumay naman. Kaya ayan, laging ganyan, nag-add ako ng kaunting tubig. Nasanay ako sa lasa na, so maglagay tayo ng kaunting asin. Nasanay ako sa lasa na noon sa probinsya, kinakayod pa namin ng nyug, paggata, so inahaluan ng tubig. Okay, so nalagay ko na yung dahon ng sili. Kung baga yun ang gusto kong lasa pagdating sa gata. Noon kasi pag nagluluto kami, yung nyug buo pa eh. Ikaw pa magtatanggal ng balat, ikaw pa magkakayod, saka ikaw pa magagata. So ayan guys. So habang hindi pa kumukulo, ituloy nyo lang yung halo. Huwag nyong titigilan. Paminsan-minsan talaga kailangan ihalo yan para hindi makorta yung gata. Para masarap talaga yung gata. So ganyan kami mga Bicolano magluto. Pag tinigilan mo yan at namuo yung gata, hindi na masarap. Dahil kumukulo na yung gata guys, nilagay ko na yung sitaw. Siyempre yung sitaw ang pinakamatagal dito maluto eh. Baga, ginaan ko lang siya sa mantika kanina ng bahagya. Pero hindi pa siya luto. Okay. Mukhang madami yung gata, pero kaunti lang yan, guys. Flat na flat lang talaga kasi yung ating lutuan. Okay. Yung sili at sitaw ang ating inuna. Siyempre yung sili kasi masarap yung, maganda yung aroma ng sili. Pampabango sa ulam. Okay. Ayan, tikman natin kung okay yung alat, kung ano pang kailangan natin idagdag. Ayan, so mag-add tayo ng bechin. Tinimplan ko na ng bechin yan guys. At paminta. Maglagay pa rin ako ng paminta, syempre. Okay, so pinakula natin sa gata yung ating sitaw, mga 3 minuto, no? Ayan. Okay, tikman natin muli kung okay na. At okay na yung lasa, guys. Masarap na to. Ilagay na natin yung ating hipon na hinilabos kanina. Okay.
Dahil dalawa lang naman kami kakain guys, kaya ganyan ako magluto. Kaunti lang, baka sabihin nyo sobrang tipid ko naman talaga. So hipon halagang 80 pesos plus 20 pesos na sitaw. 5 pisong ng sili na green at 10 pisong malunggay. So ayan guys, nilagay ko na yung malunggay. Masarap din to lalo pag nilagyan mo pa ng kalabasa, pero okay na yan guys. Sakto na to or sapat na para sa aming dalawa ng aking anak na babae. Dahil yung panganay ko ay gustong magsarili. Yan, hindi na namin kasama sa bahay. Gusto daw niyang ma-experience na mag-isa bago siya mag-asawa. Ang dami, no? Dami kong sinabi. Ayan, so okay na yung ating ginataan. Tikman na natin yung ating niluluto. Kung okay na, sakto na ba ang lasa? Dahil okay na to guys. Luto na. Masarap yan. So, pakulan pa natin ng bagaya. At kung bago ka lang sa aking channel at hindi ka pa nakasubscribe, ayan, pasubscribe naman. Then, huwag kalimutan ng bell para naman ma-notify ka sa mga susunod nating recipe. So, wala pang halagang 200 to guys. Itong ulam na to. So, hindi pa to namin mauubos. Ayan, dahil yung ulam na to ay malasang malasa talaga. So, kahit yung sarsa lang, ilagay mo sa kanin, okay na, ulam na. Ganyan ako mag-ulam. Then, kailangan talaga may lasa at may enjoy mo yung pagkain. So, ayan guys, luto na yung ating ulam. Maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan niyo yung ating ulam, matipid, pero masarap at malasa syempre. At siguradong mabubusog ka naman. Madali pang lutuin. Okay, so nandyan lang sa tabi-tabi, hindi ka nalalayo, madaling lutuin, madaling hanapin, at tipid ulam talaga. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Panlasang Bicolano, at yan na, pwede na tayong kumain guys. Ready to serve na to. Oh, yan, no? Papakita ko sa inyo yung lapot ng kanyang gata. At talagang paggaganito, kahit kaunti lang yan guys, para sa paggaganito kayo magluto, hindi siya basta napapanis. Basta yung gata, lutong-luto talaga. Pagka kayo naggata na hindi, kumbaga hilaw, asahan nyo, kahit mamayang gabi, panis na yan. Maniwala kayo sa akin. So, okay na guys, ready to serve na, at maraming salamat sa panonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe at bago ka lang sa aking channel, ayan, please do subscribe, click the bell para naman ma-notify ka sa mga susunod nating recipe. Bye! Ayan, sandok na agad ng kanin habang mainit pa.